habang pagpapatuloy natin masanay din tayo ng alas dos. Kasi ganyang oras din naman yung ating mga gawain tuwing Sabado. Ang challenge lang dito ay walang maaantokin dahil alas dos, ito talaga ang nap time ng mga may edad. Amen. Okay, so ngayon makakapangalig tayo ng word ng Panginoon. Handa na ba makinig? Amen. Let's go. Okay. Let's talk about houses. Actually, ano pala eh. Maganda to, abang ngayon na ano siya, ang ganda nito pang mga youth fellowship or youth discipleship na nagawain. Pero ito yung message ni Lord sa youth service. Let's talk about houses. Sino may gusto ang bahay nila ganito? Nasa hillside. Okay, ang angas ng bahay na yan, medyo isolated sa iba. Medyo peaceful. Gusto niyo ba ng ganitong bahay? Okay. Ganda, di ba? Ang ganda niya tignan. Tsaka halimbawa nandito ka, yung kwarto mo dyan, tapos kita mo yung view nung paligid na to dyan. Di ba? Ang ganda matulog sa bahay na yan. Or sino gusto malapit sa dagat? Di ba? Ang lagi mong maririnig dyan, hampas ng alon, peaceful. Di ba? Yung paghampas ng alon dyan sa batuhan. Ganda. Ito talaga, tree house. Sino may gusto ng tree house? Ang kalaban mo dito, mga anay, mga ganon, mga antique. Or kung nasa Amerika ka, mga squirrels. Pero, ang kalimitan sa mga kabataan, yan talagang gusto. Tree house. Yung iba naman, mas pinipili si syudad. Di ba? Tayo kasi sa Cavite, province tayo. Okay, province pa rin ang Cavite. Ako nung bata ako, gusto ko talaga sa syudad tumira, city, no? Sino gusto sa city tumira? Mga condominium ang bahay, no? Exemption na lang, no? Kung syudad ang pipiliin mo kung saan syudad. BGC. Di ba? Kasi, paglabas mo pa lang ng bahay, parang wala ka sa Pilipinas pag nasa BGC ka. Ibang lugar yung BGC sa Taguig. Next. O sino, Minecraft house, no? Talagang, ang ganda di ba? Ang ganda nung ako, sa Minecraft, ako talaga. Nagbubuo ng mga mansion nung prime years ko sa Minecraft. Wala akong ginagawa, yun lang. Nagbe-build kami ng bahay, ng tahanan. Or eto naman, yung bahay nyo lumulutang. Eto naman sa Ghibli na movie, Howl's Moving Castle. Yung house niya naglalakad. Kasi may sariling buhay yung kasi fantasy to eh. Yung Howl's Moving Castle. Etong kastilyo na to, yung bahay na to, naglalakad siya. May sarili siyang buhay. Sino gustong bahay ganito? Lumulutang naglalakad. Di ba? Yung bahay mo, portable. Ayaw mo nun. Di ba, may nakikita kayo sa Facebook, yung bahay nila yung parang van, parang minibus. Kung kahit saan mo gustong tumira, so wala kang permanent address. Maya-maya, ilalagay mo, taga Kidapawan ka. Mamaya, taga Sorsogon ka naman. Mamaya, taga Maguindanao ka na. Tapos sa Baguio. At sa marami pang lugar. Parang kang pagong, di ba?
yung bahay mo, bit mo. Sino gustong bahay ganito? Ayun nyo? Sige. Kasi ang title natin ay, basahin natin, 1, 2, 3, go. There's no home without you here. Okay? So, yun yung title natin. So, ngayon, we all have our dream house. Di ba? Lahat tayo, mayroon tayong mga dream house. Ayun lang yung mga example pinakita ko sa inyo, no? Yung mga tree house, yung mga sa syudad, sa dagat, sa hillside, sa probinsya. Ang dami nating dream house. Amen? Baka hindi ko nalagay yung specific talaga na dream house ninyo. Di ba? Pero nawa, i-picture out natin yung dream house natin ngayong moment na ito, no? Kasi lahat tayo may pinapangarap na bahay. Lalo na pagka ikaw ay nag-grow old, okay? Pag ikaw ay lumalaki, mas nagiging practical na rin yung mga pinapangarap mo. Noon, nangangarap ka lang sa mga hindi makatotohanang mga bagay. Like, superpowers, like, mamit mo yung mga artista, mga idols mo. Yun yung mga pangarap mo nung bata. Pero habang lumalaki ka sa realidad ng buhay, nagiging practical din ang mga pangarap mo. Okay? Walang binabanggit. Isa dito, tahanan talaga, di ba? Bahay. So ngayon, habang ikaw ay nagiging adult, no, talagang iniisip mo eh. Iniisip mo. Lalo na kung taga-West tayo sa Amerika. Alam niyo ba, mga kabataan? Sa Amerika kasi, hindi sila collective culture. Ano yung ibig sabihin ng collective culture? Tayo, Philippines, collective culture tayo. Mostly, mga Asians. Ibig sabihin nun, nag-get together tayo parati. Hindi tayo umaalis sa mga tahanan natin, sa mga pamilya natin. Lagi tayong magkakasama. Pero sa West, sa Amerika, may pressure doon kapag ka nag-18 ka na. 18, 19, 20 years old, adult, early adulthood mo, may pressure sa'yo na aalis ka na ng bahay to go in college and dapat makapagpundar ka ng sarili mong tahanan para maging independent ka na sa iyong mga magulang. Ang tawag sa culture nila is individualistic culture. Tayo, collectivist. Collective. Pero sila, individualist sila. Hindi sila nag-get together ng pamilya at may pressure na umalis sa poder ng kanilang magulang at maging independent. So, bakit ko ba yung sinasabi? Kasi nga, eto na, coming of age tayo. Habang tumatanda tayo, isa yung bahay sa mga pinapangarap mo. Okay? Kahit apartment lang yan, bahay pa rin yun. Di ba? Basta merong 4 na walls at isang bubong, okay na yun. That's house already. Di ba? Nangangarap na ba kayo? Ang sarap magkaroon ng sariling bahay. Sarili pangalan. Nakapangalan sa'yo. Sarap, di ba? Sarap magkaroon ng bahay. Ngayon, we all have our dream houses, and we will build it the best way possible. Talaga like, ipapagawa natin yun. The best way possible. Ito yung gusto kong bahay. I will build this in the best way possible. At hindi lang build. We will decorate it the best way possible. Talagang, yung mga paint, di ba yung kulay ng bahay, isa rin yun sa mga mahalaga. Sino ba naman magbabahay ng color black? Meron ba? Gusto yung bahay nila color black? Di ba? Para mapagkamalan kayo ng kapitbahay niyong mga nagtitimpla na pangkulam. Pwede kayo mapagkamalan. Pero ngayon, ikaw yung magde-design kasi pati kulay, pati mga decoration, ikaw magde-design ng sarili mong bahay. And most especially, we will invest many money for it. Yeah. Paglalaanan mo, pag-iipunan mo, yung pinapangarap mong bahay with lots of money. Amen? Kahit nga apartment lang yan, mahal na mga apartment ngayon. Di ba? Lalo na kung sa syudad ka nga, pipiliing magtira. Pwedeng condo lang yan, pwedeng apartment lang yun, pero mahal. Mahal ng mga bilihin, gastusin. Ngayon, lalo na kung magtatayo ka ng mga bahay. Kasi dito pa nga lang sa Golden Horizon, ang pagkausapang bahay, maabot ng milyon talaga. Ito ang row house pa lang, nasa mga 2 million na to. Yung iba, nasa 2 million. Itong
lofted, maabot yan 4, 5. Etong quadruplex, yan, 5, 6 million ang mga usapan dyan. No? So ngayon, daming pera kailangan paglaanan para sa isang bahay. Important trivia. Ito na yung pinaka-important trivia na maririnig nyo. House is important. Sabi mo sa katabi mo, house is important. Baka kasi hindi pa natin to alam. Pero ngayon, pinapaalam na sa atin ng pusang ito. House is important. Ang bahay ay mahalaga. Bakit kaya mahalaga? Huwag na tayong magtanong. Basta makinig na lang tayo sa pusang ito. Pero, ito talagang explanation, no? Actually, ano na nga yung self-explanatory na yun bakit mahalaga ang bahay. Pero sige, itakil pa rin natin. A house provides shelter. No, shelter. Inaano ka, kumbaga, meron kang natutuluyan. Provide security and safety. No? Kapag ka nasa inside ka ng house, you're protected ng walls against wind, against mga krimen, mga people. Meron kang roof para protectionan ka sa rain, thunderstorms, yung mga calamity. And a place of belonging for people. No? Nabibigyan ka ng ano Tagalog ng belongingness? Nagkakaroon ka ng place na nandyan ka. Diyan ka talaga. Yeah? Diyan ka nararapat, diyan ka na bibilong. So yun pala yung bahay. No? Ang lupit ng mga natin message ng Lord sa atin na may mga words na sobrang simple na lang, pero kailangan pa ng explanation, no? Kasi minsan, nakakalimutan na natin yung mga simpleng bagay at hindi na natin to nabibigyan ng pansin. So ngayon, sabi ni Abraham Maslow. Si Abraham Maslow ay isang psychologist. Ang focus ni Abraham Maslow is humanistic psychology. Ano ba pag sinabing humanistic psychology? Ibig lang sabihin nun, gusto ng mga humanistics na ma-fulfill ng isang tao yung rurok ng kanyang pagkatao. Na kapag ka na fulfill mo yung 5 needs na ito, tatawagin ka ng self-actualized person. Theory niya to sa theory niya to. Ito yung unang needs, physiological needs. Mapagdadaanan ito, mag-aaralan niyo to grade 9. Nandito na to grade 9 sa ESP. ESP mapapag-aralan niyo to. Ngayon, physiological needs. Ano pag sinabing physical? No? Kailangan mo daw ng food, water, warmth, rest. Okay? So yun yung pinaka-basic na pangailangan ng isang tao. Kailangan mo ng pagkain, tubig. Okay? Ngayon, kung meron kang pagkain at tubig, stable na yan. Check na tong checklist mo. Ngayon, susunod na level, safety needs. Security and safety, pwede kang magkaroon ng bahay for safety. Pwede kang magkaroon ng mga insurances kung meron ka ng trabaho. Work is also a safety need. Okay? Kasi it keeps you from sustaining yourself. Di ba? Na nabibigyan ka ng seguridad na mabuhay yung trabaho mo, yung career mo. Yun, safety needs. Nandyan yung bahay nakalagay. Pangatlo, love and belongingness. Yun pala. Nakita na natin yung theory ni Abraham Maslow. Hindi pwedeng, sabi nung kanta, love will keep us alive. Kahit nagugutom, I love you na lang. Hindi, di ba tignan mo to? Yung love and belongingness, nandito. Yeah? Yung love and belongingness, yung intimate na relationships. Pero hindi lang yung intimate relationship, pwede rin mga friends, okay? Yung mga connection natin sa mga tao. Pero kung mag-go beyond ka sa intimate relationship, siguraduhin mo munang ikaw kaya mo nang pakainin sarili mo at safe ka na, secured ka na. May either trabaho ka, merong ipapakain, ipapalamon sa isa't isa. Kasi nga, ang pangit na nakikipag-date na pera pa ng magulang yung gamit.
Di ba? Yung baon, alam niyo, bababaunan ka, iipunin mo yon, tapos yung perang inipon mo, ipang date mo, or ipang gift mo. Di ba? Hindi yung maganda. Di ba? Ako nung grade 9, ganyan ako. Ganyan ako sa pag-MU-MU. Kaya ngayon, yun lang, natuto tayo na parang pangit pala ng ganong setup. Ganong setup. So sabi yan ni Abraham Maslow sa theory niya, yung love and belongingness, intimate, third yan, third. Pero kung hindi naman tayo natin season pa doon, okay lang yan. Pinibigyan tayo ng mga magulang natin ng food, water, ng tahanan. And then yung mga friends natin nandyan for us. And then pang-apat, esteem needs. Esteem, yung self-esteem mo. Pwedeng makuha to sa mga achievements, accomplishments. Di ba yung respeto ng tao sa'yo na kukuha mo na. Okay? So ngayon, pagka na-fulfill mo na tong apat, sabi ni Abraham Maslow, na-achieve mo na daw yung full potential mo bilang tao. Okay na? Fulfilled ka na. Nakikita natin kasi haba talagang pinag-aaralan ko ang program na ito. Psychology. Tinitimbang mo palagi na, ito pala yung view ng mga tao. Na kapag ka na, nakamit mo na itong mga bagay, fulfilled life ka na. Pero pag tinitimbang mo sa Christianity, Panginoon lang sapat na. Di ba? Meron ka lang Panginoon sa buhay mo, fulfilled ka na. And all of these needs will be added to you. Matthew 6:33. Amen? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Lalo na kung nagsaserve ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Walang lingkod ng Panginoon na matay sa gutom. Di ba? Although, sabi ni Lord, no, ang anak ng tao ay parang asong lobo. Something na ganun, parang wolf daw, na wala daw natitirhan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka bibigyan, po-provide ni Lord ng tahanan mo. Naisip ko yung term na laag. Ano ba yung laag na term? Gagala. Di ba? Hindi naman ganon. Pero nakita natin, lalo na kung nagsaserve ka sa Panginoon, po-provide niya yung mga needs nyo na iyan. So ngayon, ayoko kayong i-technical dito sa hierarchy of needs ni Abraham Maslow. Pero ito na lang. We can be comfortable inside our houses. That's it. Simple explanation. It's not that deep. Diba? Komportable ka sa iyong tahanan. Pagka nasa tahanan mo ikaw, kahit yung medyas mo, galing school, kahit di mo ilagay sa lagayan, kahit nasa lapag lang, comfortable ka dyan. Sa bahay, okay lang magkalat. Pero pagka sa ibang bahay, bawal magkalat. Pagka sa sarili mong bahay, pwede kang magbukas ng ref ninyo. Kasi sa inyo naman yun eh. Pero sa ibang bahay, bawal kang magbukas ng ref. Kasi bago mo buksan, baka sinapak ka na. Pero hindi, makita natin, comfortability lang talaga. Yun na yun, sinasum up na ng bahay. Pagka meron kang bahay, comfortable ka. Sabi mo nga sa tabi mo, komportable ba bahay nyo? Patulog naman. Patulog naman sa bahay nyo. Okay, next. So ngayon, if I bought a house, kung ako'y bibili ng bahay, then, what are the things I should get inside it? Ano yung mga bagay na dapat kong bilhin? Ano sa tingin niyo unang dapat bilhin? Pagka nakabili ka na ng bahay, anong bagay ang dapat binibili? Plato, lutuan, pagkain, kutsara, bagay. Washing machine, aircon. Sige pa, kama, unan. Actually, walang nakatama. Walang nakatama sa inyo. Ito ang tama, nabanggit na ni Joden. Timba at tabo. Kung wala yan, paano ka magsi-CR? Di ba? Unahin mo yung ref. O sige, malilinis ba ng ref yung mo? Kaya ikaw ay dumumi. Hindi, di ba? Ang unang bibilin, pro tip. Survival tip ito, guys. Survival tip. Timba at tabo. It will keep you alive for many years to come. Diba? Yan ang pinakamalaga bilang Pilipino. So anyway, sige, lalamanan na natin yan, no? Talagang, ito malupit.
Pagka pumapasok tayo sa bahay ng isang tao, nakikita natin yung personality ng taong yun. Ito, paborito to ng tao. Ito yung kulay na to kasi punong-puno ng kulay na to yung bahay niya. Itong bahay na to, maliwanag. Siguro gusto ng taong to kaliwanagan. Minsan may ibang tao na warm light lang, soft light, maliliit na liwanag, mga lampshade lang. May ibang mga bahay na magagarbo. May ibang bahay na minimalist lang. No? Makita mo yung personality ng tao nakatira doon. Talagang lalamanan mo yung bahay mo according sa iyong gusto, sa iyong personalidad, no? Kung gusto mo ng may mga halaman. Ako rin personal. Maganda may halaman sa loob ng bahay, di ba? Amen. Sarap, di ba? Ang ganda, ang aliwalas tignan. Ganda tignan. Tapos tignan niyo yung tama ng araw doon, oh. Ganda, oh. May ray pa ng liwanag. Yeah, so yun yung mga example, no? Yan, depende. Ito, yung sa terrace. No? Ito yung terrace mo. May sofa pa sa ano. Diba? Ang sarap, ang cozy sa paningin. Now, I bought things. I realized I'm all alone after all. Diba? Ito nga lang nakakalungkot. Ito yung nakakalungkot, guys. Bumili ka ng bahay. Tapos, bumili ka ng gamit, mag-isa ka pa rin. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Titira tayo sa bahay nyo. Yeah. Ang ganda talaga nito, guys, kung youth fellowship or youth discipleship. Pagtatayuin ko kayo ng bahay made of clay. Tapos ito yung mga tanong, no? Hindi naman nangyayari yun kasi na-preach na natin. Ngayon ito, I bought things pero mag-isa lang ako. Ngayon dito natin nakikita, no? Balikan na natin yung yung kay Abraham Maslow, no? Talagang legit eh. May order na kapag ka na-meet mo na tong mga needs na to, eto na. No, kailangan ko ng someone. Kailangan ko ng pamilya. Okay, wait lang muna. Pamilya muna, no? Siyempre, hindi mo kayang mamuhay mag-isa bilang bata. Yung connection mo sa pamilya mo, nandyan. Di ba? Birthday mo. Siyempre, pupunta mga kaibigan mo. Di ba? Sa yung tahanan. Hindi kapag ikaw ay lumaki-laki na. Di ba? Kung ay alaw ng Lord, magkakaroon ka ng asawa. Diyan kayo titira. Pero hindi pa oras niyan. Makita natin na alone tayo. Okay? Halimbawa, ang estado natin ngayon, alone tayo. So ngayon, kailangan natin ng belongingness sa mga tao. Di ba? Ganun kahalaga ang connection, guys. Hindi ka mamumuhay mag-isa. Okay? Huwag ninyong iro-romanticize or mamahalin yung idea na, hindi ako mag-aasawa. Hindi ako mabubuhay lang ako mag-isa. Mabubuhay lang ako mag-isa. Okay, wag yun. Wag ninyong pangarapin yun. Di ba? Huwag yung papangarapin na mamuhay lang kayo mag-isa. Kasi inalaw ng Panginoon na tayo magkaroon ng companion sa ibang mga tao. Ito kasi yun sa Pinterest ko kasi ito nakita, guys. Ito talaga yung pinagmulan ng preaching na ito. There's no home without you here. No? Makita natin may doon. No? I believe romantically driven ito. Pero as the revelation ng Panginoon, no? Doon mo maisip, there's no home without you, Lord. Hindi ko matatawag na tahanan ito kung kulang ka. Kung wala ka dito, hindi to tahanan. Talagang what makes a house? Ito yung tanong, what makes a house? 4 walls, 1 roof. Pero pagka tinanong mo, what makes a home? Home is subjective. Pwede mo sabihin, home is a person. Pwede mo sabihin, home is food. Pwede mo sabihin, home is gaming setup. Pwede mo sabihin, home is kitchen setup. Ang dami, di ba, subjective ito. Kung ano yung tahanan. Kung ano yung home. Pero higit sa lahat, mga kabataan, ang home is where you feel safe, secured, comfortable the most. Okay? So kung safe ka dahil meron kang mga collection ng mga laruan, ikaw bata, that's your home. Kung nagiging safe ka dahil ikaw ay
merong mga kotse, ikaw bahala dyan. Pero kung safe ka dahil meron kang someone sa loob, no? Meron kang someone sa loob. Invite mo si Darak. Invite mo si Maui. Yung nag-voice actor kay Maui, si Darak yun, Dwayne Johnson. Invite mo sa bahay mo. Magiging bouncer mo yun. Guardia mo sa tahanan mo. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, guys. Subjective yung home, definition ng home, pero bibigyan ko na lang kayo ng idea. Home, matatawag mong home yan kung mache-check mo yung mga qualities na yun. I feel safe. I feel secured. I feel comfortable. I feel love. And then, tawag dito, mas nakikita ko yung full potential ko, yung identity ko. Okay? So ngayon, we need a house and we need a companion also. Yung kasi yun eh. Kung nagmi-mimic the pic tayo, dapat ito yung ginagaya, di ba? Mimic the pic. Ang ganda niyan. Mahirap yan. So, makita natin. Lupit, heart, We need a house and we need a companion also. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ba ng companion? Kailangan mo companion, tawagan mo lang ako. Ito yun. So yun, but we're not talking about a physical house here. But we're not talking about physical house here. Alam ko yung iba sa atin nagegets na kung ano yung talagang punto ng preaching natin today. Hindi tayo nag-uusap sa physical na house, kundi tayo yung nag-uusap sa spiritual house. Kasi sabi nga ni Paul, no? Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. No? Hindi natin pag-aari yung ating soul, ating buong body. Ito ay given lamang sa atin ng Panginoon. So we should protect this home. Diba? Kasi yun poproteksyonan mo yung bahay mo. Hello? Kung may umiihi na aso sa bakuran mo, sasabayin mo. Diba? Poproteksyonan mo. Kung merong peste, no, yun na talaga yung term, may daga, talaga dinadaga yung bahay nyo, poproteksyonan mo yung bahay mo. Alagaan mo yun. Dapat walang peste doon. Walang anay. Legit talaga sa ibang bahay. Ano ang English ng anay? Basta yun. Termite. Basta ganun. Di ba? Talagang, may mga bahay talaga na ginagano ng mga pests. Kaya kailangan proteksyonan. O ngayon, kung ikaw ay nabagyo, di ba nakakalungkot yun, na may mga kababayan tayo nawawala ng tahanan dahil sa kalamidad. Pero, as time goes by, ibibuild mo yun Di ba? Kasi nga, yung bahay mo ay nagbibigay sa'yo ng security. Kaya iingatan mo yung tahanan mo. In the same way, dapat yung ating mga katawan, iniingatan, inaalagaan. So, dapat tayo ay nag-exercise. Exercise pa ba tayo? No, kahit quick jog lang. Jog in place na lang. Di ba? Kahit di ka makatakbo, jog in place ka na lang. Mga 1 minuto sa isang araw. You will see. Magiging clear skin ka kung magja-jogging ka. Grabe, connection nun, no? Yung clear skin ka, mag-jogging ka lang. Makita mo kapag ikaw ay kumakain ng gulay, naku po, sabi ko sa'yo, pag ikaw ay kumain ng gulay, ito talaga hack. Hack to. Life hack. Pag ikaw ay kumain ng gulay, 70 years old ka pa magkaka-arthritis. 70 years old ka pa magkaka-arthritis. Kung kakain ka lang ng gulay. Okay? Maraming benefits ang pagkain ng gulay. At yung sinabi ko about arthritis, hula ko lang yun. Presumption lang yun. Pero yun na yun Kita na natin yun. Kita na yun. Lago tayo sa YouTube, no? Nag-comment. Hindi. Pero guys, alagaan natin mga katawan natin. Ito yung word. Sabihin natin, matakot. Hello, matakot ka naman. Kung panay soft drinks ka, matakot ka sa kidney mo. No? Sabi ng doktor, ang pinakamasakit na sakit, kidney stone. Legit.
Hindi ka makatayo, hindi ka, sobrang pilipit yung kidney stone. No? Paano ba nakukuha yung kidney stone? Kasi, yung mga kinakain, naging ano na tayo, si Doc Atoy. Okay? Kasi ang kidney stone, ang sanhi niyan, siyempre, yung sodium, yung alat. Pag yung alat na iyon, in-ingest natin, no? So ngayon, dadalo yun sa ating mga kidneys. So ngayon, kidneys na iyon, nagiging crystallize iyon. Yung mga minerals na iyon, yung sodium, yung even calcium, guys. Kaya guys, sabi sa inyo guys, di ba? Yung soft drinks na kulay, itim, yun talaga yung malala. Makita natin, ganun din yun. Ito, tatlong minerals lang yun. Yung calcium, sugar. Kasi kung gatas ka ng gatas, tapos hindi ka nagtutubig, mayayari ka rin. Kaya kapag inom kayo ng gatas, guys, pro tip sa gabi, inuman nyo ng tubig after. At dapat makaihi kayo bago kayo makatulog. Kasi may stock yan, magiging crystallize yan. At yung crystallize na maliliit, magta-turn into stones na at yari na tayo pagka napuno ng stone ang ating kidney. Kasi hindi naman meant na mag-filter ang kidney natin ng stones, kundi liquids. Kaya ingatan natin ang ating mga kidney. Yun lang yun. Ano pa? Pagpupuyat. Alam niyo ba guys, kinakain ng utak ninyo ang kanyang sarili kapag sleep deprived tayo palagi. Define muna natin yung sleep deprived. 3 to 4 hours ka na lang matulog araw-araw. Diba? Nag-all-nighter ka lagi. Ano yung all-nighter? Hindi ka natutulog. Diba? Delikado yun, guys. Talaga. So, wag natin hayaan. Matakot tayo. Matakot tayo. Imagine mo, sabihin ni Lord, anak, papagawa pa sana ako sa iyo eh. I-bless pa sana kita ng mga gantong bagay. Kaso, napaaga ka, anak eh. Kasi, grabe ka kasi kumain ng grabe ka kumain ng street food. Diba? Yung isa naman sabihin, nak, puro ka hotdog, nak. Puro ka hotdog, puro ka processed food. Huwag ka. Yung processed food, guys, ingatan natin. Yung mga meatloaf, mga tocino, mga langgonisa. Lahat ng mga nasa fast food. Ano yan? Processed food yan. So, mga kapatid, ingatan natin ang ating mga katawan. Kaya ngayon, nagigim pa yung iba, di ba? Inaalagaan nila yung yung mga katawan. So ngayon, balik na tayo dito. Dahil templo ng Panginoon yung ating katawan, alagaan natin ito. Papakainin natin ang salita ng Panginoon. Pangalagaan natin, we will be the man and woman na gusto ng Panginoon para sa atin. Di ba? Huwag natin nahayaan na nadudumihan. Huwag natin nahayaan na yung templo ng Panginoon. Tignan niyo yung nangyari sa gospel. Pinagtataob ni Lord. Di ba ang templo ng Panginoon ay bahay panalanginan, pero ginawa ninyong pugad ng mga kriminal. Ngayon, dun din dapat nag-work yun sa ating spiritual na bahay, sa ating mga puso. Huwag natin nahayaan na magtaob si Lord ng tables inside of our life, inside of our hearts. Dapat palaging malinis. Kaya pag-pray ninyo palagi, Lord, search me, clean me, point out those things na nakaka-offend sa inyo. So ngayon, sabi ng Exodus 33:15, no? Kasi ako ay nagwa-wonder, ano kaya yung magandang verse para sa title nating, There's No Home Without You. Ito kasi, ang nangyayari nung time na ito, wala pa sila Moses sa promised land. Nasa wilderness pa lang sila during this time. Ngayon, nagkasala. Naalala niyo si Aaron, yung kanyang kapatid, nagtayo ng golden calf. Sinamba nila yung golden calf. So, nagalit si Lord. So, medyo may slight na tampo si Lord sa Israelites during this time. Ngayon, sabi ni Lord, lumakad na kayo, okay? Mag-go into journey na ulit kayo, and isasamahan kayo ng angel ko. Sabi ni Moses.
Lord, if you don't go personally, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Grabe no, yung intimacy ni Moses at ni Lord. Grabe. Kung sinabihan ka ni Lord kung sinabihan ka ni Lord na ipapadala ko na yung angel ko sa inyo and lumakad na kayo. Kung ako yun pwede kong, sige, sunod na tayo. Yan sabi ni Lord eh. Pero makita natin, yung intimacy na-feel na-discern ni Moses na, hindi tama to eh. Grabe no, parang inoppose mo yung word ni Lord, pero grabe yung intimacy nila, na ayaw din naman talaga ni Lord gawin na yung angel na lang ang sasama sa kanila. Gusto talaga ni Lord na siya ang sasama sa kanila, pero dahil kasi merong something wrong, dahil nangyari yung golden calf, no? Napilitan si Lord na angel na lang ang sumama sa kanila. Pero sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka sasama, wag na lang. In other words, kung wala ka dito, wag na lang. Di ba? Kung wala ka dito, wag na. Yung kasi yun eh. Kung wala ka, Lord, wag na lang. In other words, ayaw kong mabuhay kung wala ka. Kung wala ka, Lord. Okay? Oo. Wala ka, Lord. Oo. Kung wala ka, Lord. Yun yung sinasabi ni Moses dito, look at that intimacy. No? Lord, kagaya na nakita natin, di ba, dinedecorate, binibuild yung kanilang houses. Akin din, pwede kong gawin yung mga bagay na makakapagpasikat sa akin. Pwede kong gawin yung mga bagay na makakapagtaas sa aking sarili. Di ba? Pwede kong gawin yung mga bagay na makakapagpapogi sa akin. Pero without the Lord, kung hindi naman si Lord yung nakikita, sa buhay ko, wag na lang. Parang ganun yung implication ng salita ng Panginoon sa atin today. Di ba? Kung yung bahay natin, physically, kung yung bahay natin sa loob, wala ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon doon, sino ang presensyang nandoon? Ako, takot na kayo. Kaya mami, naririnig-rinig yung kaluskus doon. Joke lang. Ha? Makita natin. Ganun talaga, sa buhay din natin. Lord, kung wala ka, wag na lang. No? I cannot go into journey. I cannot live my life. I cannot live another day without you, Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo yun. Mahalaga si Lord. Sama mo siya. Sabi mo, sama mo siya. Sabi mo, hindi pwedeng wala siya. Ito, hindi pwede. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede. Hindi pwedeng wala si Lord. Legit. Hindi pwede. So yan. Sabi ni David, no, napakagandang wordings, glory to Lord Jesus, sa Psalm 73:25. Sabi ni David, whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. Yun talaga, no? Sabi ko sa inyo, sa devotion namin, praise and worship kahapon, kung si Solomon, ganun siya kagaling sa mga wordings niya, romantically, na 700 wives ang nadali ng kanyang mabulaklak na salita. Yung kanya namang ama, si David, napakaganda. Kasi, yung person na sinusulatan ni David ng kanyang mga awitin ay ang Panginoon. Pag sama-samahin mo yung mga greatest songwriters ngayon, naku, wala yan sa anointing ng Panginoon kay David. Diba, like, whom have I in heaven but you? Tatagalogin natin. Sabi ni David, doon sa kalangitan, no? Doon sa kalangitan, ikaw lang yung meron ako. Ikaw lang yung dinidesire ko more than anything on earth. Diba? Kaya mga kapatid, asamin natin ang Panginoon more than anything else. Pwede ba yon? Kaya ba yon? Kaya. Diba? Kaya yan. Lagi natin iisipin na si Lord, binigay niya yung all sa atin. No? Dinesire niya na makuha tayo mula sa kaaway, even to death. Kaya totoo yung katagang, I love you till death. Kasi si Lord yung
gumanap noon. Pero hindi lang ganon. Ito yung sabi ni Lord. I love you till death and back to life. Kasi He rose from the dead. So kung may tao, may person na truly loves you, ang Panginoon lang yun. Amen? Pagka sinabi ng tao sa'yo na yung pag-ibig niya, ang pupuno sa iyo, heresy yun. Ano ibig sabihin ng heresy? Kasinungalingan, blasphemy, even. Kung ikaw ay Kristiyano, no? Sabihin mo, higit pa yung pagmamahal mo sa akin kaysa kay Lord. Medyo, ano na tayo dyan? Medyo, ano na yun? Masangsang na siya. Di ba? Kaya ngayon, makita natin, dapat, okay? Kagaya ni David, no? Kagaya ni David. Ito lang, wait lang. Etong Psalm 73, so let's suppose, si David may asawa at anak na dito, pero ang Panginoon yung dinedesire niya, higit pa sa kanyang pamilya. Higit pa sa kanyang lover. Kaya ba yon? Amen? Mahal mo si Lord kaysa sa iyong crush? Amen? Kayon. Let our hearts be full of the Lord. Kaya, as we close, no, malapit tayo matapos. Ito na yung definition ng home. Sabi ko sa inyo, home is a subjective. Kahit sino pwedeng magsabi kung anong home para sa kanila. Home is more than just a physical space. It is a place where you feel safe, loved, and grounded. It's where memories are made and where you can truly be yourself. No? Kaya makita natin sa pag-aasawa, pagka tumira kayo sa isang tahanan, doon na nagkakaroon ng pagkakakilanlan. Uy, grabe. Ano ba yan? No, mga ganun. Dami mo nalalaman na hindi mo pa alam nung nagde-date pa kayo. Uy, may nunal ka pala sa anit. Uy, may poknat ka pala dito. Home is where you can truly be yourself, no? Talagang makita mo yung all of you can be recognized by another person. Kaya home provides a sense of comfort and belonging. It reflects who you are and offer a retreat from the outside world. Yung kasi yun, no? Sabihin natin retreat. Na kapag pagod ka na, gusto mo lang talagang mahiga sa iyong kama. Nothing is more than comfortable kaysa sa iyong kama. Diba? Amen? Kahit banig lang yan, kama mo pa rin yan. Diba? Diyan ka comfortable. No? At retreat mo daw yan sa outside world. So ngayon, sabi, you're my home, Lord. Home is where you are. No? Kasi, sabi ng title, there's no home without you here. Hindi to matatawag na home kung wala ka dito, Lord. Di ba? Kaya, kung pwede natin tong gawing devotional, no? Kung devotional na book lang tong sinasabi ko, ang susunod natin papakinggan ay Planet Shaker's Home. Sabi nung kantang Home, your presence is my home. Oh, ang ganda nung kantang yon, Glory to Lord Jesus. Pwede nating awitin. Mag-reflect tayo pagtapos ng kantang ito. Na talagang, Lord, grabe. Ikaw yung tahanan at mundo ko. No? Wag mong kakantahin yung kantang yon sa tao lang. No? Ang tao lang. Hindi ginagawang mundo. No? Alam niyo ba kung bakit nag-exist yung na yun, yung phrase na yun na mundo kita, ganun? Kasi mundo raw umiikot. Doon na lang daw umiikot yung yung attention mo, lahat ng dun sa taong iyon. Kaya, yung kantang iyon na mundo, mabulaklak siya. Pero, ang sarap sa pakiramdam, kung i-recognize mo, sa relationship namin ng Panginoon, siya yung talagang tahanan ko. Kaya sabi ni David ulit, mabulaklak na words towards the Lord. Lord, through all the generations, you have been our home. Ikaw lang talaga yung aming tahanan. Kasi yung house, ang Tagalog ng house ay bahay. Pero ang Tagalog ng home, tahanan.
Kasabihin natin, Lord, you're my home. Not another person. Amen. Amen. There's no home without you here. Amen. So tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. No? Nakailang minuto kaya ako? I don't know, hindi ko nabilang. 45. O, pwede na. Panginoon, salamat po sa narinig naming mensahe. Salamat po, Panginoon, na pinapakita po ninyo sa amin yung kakulangan, kakapusan ng mundo. Nang sa gayon, ma-recognize po namin na ikaw lang po talaga ang magpo-fulfill sa lahat po ng lack po namin. Thank you, Panginoon, na nakikita namin gaano ka-weak, gaano kababa, Panginoon, yung mga kayang i-offer sa amin ng mundo. Nang sa gayon, nakikita namin na handa mong ibigay yung best quality for us. It even cost you your life, Panginoon. So, kung ikaw, Lord, in the first place, ikaw po yung nag-asam sa amin na makuha kami till death through and life back, why not, Lord, help us na ikaw rin po ay maging tahanan namin. No? I-recognize po namin sa aming mga sarili, Lord. Bilang mga kabataan, marami pong talagang naisin ng aming pong mga puso, ng mga bagay sa mundo, ng mga kabataan din. Pero Panginoon, hindi nyo man po kaming pinagbabawalan sa mga bagay na iyon, lalo na kung okay naman po ito. Pero Panginoon, nawa isama po namin ikaw parati doon. At ma-recognize at timbangin namin palagi. Timbangin namin palagi na sino ba ang mahal ko? Yung mga bagay sa mundo o ikaw, Lord? Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na i-recognize that without you in our life, this cannot be home. This cannot be called a home. Without you, Panginoon, sa presensya ninyo, we will not go in this life journey. Without you, we are nothing, Panginoon. Kaya we are longing, Lord, to be with you. Not to the extent na kailangan po namin mamatay, to be with you in heaven, but even until today that we are alive and living, we want you by our side. And that is the reality itself. You are at our side. Sabi niyo po sa inyong salita sa Matthew 28, and I will be with you even to the ends of the earth. And bilang proof po niyan, nandyan po yung Holy Spirit to guide us, to be with us, to teach us, moment by moment, seconds by seconds, Lord. Thank you, Panginoon, and I hope and I pray sa buong linggong ito. Panginoon, selyuhan niyo po yung mga mensahe by your blood, Panginoon. Proteksyonan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na kung i-tempt man kami ni Satanas, napakitaan kami ng something na magugustuhan ng aming flesh, na pwedeng sabihin ni Satan na, ito i-offer ko sa'yo. Mabibigyan ka nito ng relief, ng retreat, ng love. Lord God, tulungan niyo po kami. Dahil pinapaunawa niyo po sa amin ngayon na ikaw po ang talagang tahanan. By faith, Lord God, we must obey. Kaya tulungan niyo po kami. Lord God, ingatan niyo na po, Panginoon. As I release, Panginoon, ang prayer na ito, you are going before our lives, Panginoon. Ikaw lang pong proteksyon. Ikaw lang pong fortress, matibay na sandigan ng bawat isa po sa amin. Kaya Panginoon, thank you, Panginoon, sa pagiging tahanan po namin. Na kapag ka ang gulo-gulo na ng mga sitwasyon, kahit ang bigat-bigat na at hirap-hirap na, ikaw po ang aming nababalik-balikan. Ikaw po yung aming naiiyakan. We can be comfortable. We can be vulnerable. We can be weak with you. Thank you for helping us in those moments. Sa'yo lamang pong papuri. Salamat pagsamba sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Yun. Ganda ng message natin ngayong hawan, guys.
Ano yung title natin? Ayun, There's No Home Without You. Sheesh, nakakilig naman yun. Hindi. Oo. So, opo, yun. No. Sabi nga po no, dun sa kanina. No, ngayon, ito lang, sige natin. Ano natin, balikan natin. In other words, ayaw kong mabuhay kung wala ka. Lord, ayun. Yun kasi yun. Di ba? Yun lang po. Sige, no. Sa tithes and offering po, no, tinatawagan ko po si